Meron lang ako announcement. Okay. Kahapon po, para malaman nyo, nasa ibang bansa po ako at medyo may meeting doon. Nung magising ako ng mga 4 o'clock ng hapon dahil naggaling ako sa lunch meeting, pahinga, meron pong nag-text sa akin na tumatawag. Ay, ito pa yung napakataas ng posisyon sa gobyerno. At dati po siyang presidente. Ngayon, nagtataka ako, na-excite ka dahil dating presidente po siya. Tumatawag sa akin. So, sabi niya, Willie, kailangan natin nag-usap na ba kayo ni Senator Amy Marcos? Sabi ko, sabi ko, hindi pa po. Okay, eto na. Tumawag ako kay Senator Amy Marcos para malaman niyo lang. Oh, Willie, kamusta ka na? So, talagang yun ang number niya. And then, nung nagkausap kami, akala namin totoong-totoo lahat ang mga pangyayari. Diyos ko, naniniwala ko. At eto yung nakausap kong dating presidente, akala ko talagang siya yun. Alam niyo, usong-uso pala talaga to. Ilagay niyo nga dyan, mag-ingat sa mga scammers. Ayan. Eto, montik na ho akong ma-scam. Dating presidente at si secretary. Eto na tatay, secretary ng DILG. Nagte-text at tumatawag sa akin. So, ang bibigat. Senator Amy. And then, nagamit din po dating presidenteng si GMA. So, nagtataka ako, bakit, ano kaya meron? Sabi ko, bakit ako tinatawagan? True text. Si GMA po humingi ng tulong sa akin. So, hindi na ako nag-isip na, sabi ko, totoo kaya ito? Kasi yung mga batang sa orphanage daw na nasunugan, kawawa naman, may speech ako, babanggitin ko na sa mga bata na ikaw yung magbibigay, kaya mo magbigay ng tulong. So, sabi ko, sige po, magbibigay ako ng 500,000 para sa mga bata, kawawa naman, pambili ng damit. Okay, sige, ito yung account number, bigay mo dito sa taong to. So, all the while, akala ko, totoong-totoo. So, napagising ko kanina umaga, merong miss call sa akin si Secretary John Vic Rimulya. Totoo kaya ito sa miss call? O, Willie, kung di mo pa kayang mabigay yung abonohan ko muna. So, nagkaroon na ako ng doubt. Sabi ko, mukhang scam ito. Tinawagan ko si Senator Amy, tinext ko, may binting daw siya. Ma'am, sabi ko, i-check nyo nga kay mga PGMA kung talagang siya yung nakakausap, nakaka-text ko. Kasi alam nyo, scam eh. Tuwing tatawag ako, sabi niya, nasa meeting ako, ang galing may AI siya na naka-record. Na parang nakikipag-meeting si Presidente GMA sa ibang tao. Parang akala mo totoo. Sorry. Tapos sabi niya, sorry Willie, nasa meeting pa ako sa HOR, House of Representatives. Okay. So, para malaman niyo lang, talagang ang mundo natin, puro maraming walang niyang tao. Montik na ako mag-deposit ngayon ng 9 o'clock ng 500,000. Now, meron akong tinawagan na isang kaibigan. Sabi ko, tawagan mo nga si Secretary John Vic. Kung totoong siya yung kausap, siya nagte-text sa akin. Tinawagan, nasa ibang bansa. Hindi daw totoo. Tinawagan ko na si Senator Amy. Pati siya na-scam. Akala niya, yung nagte-text sa kanya, stop ni GMA. Pinaalam namin, tinawagan namin yung stop ni GMA, hindi rin daw po totoo. Ibig ko sabihin, isipin nyo, pati ako, montik ng ma-scam, maloko. Ganyan ho ang mundo natin ngayon. Marami ho nang i-scam, marami nang loloko, kaya mag-ingat kayo. Ang pinaka-importante dito, i-video call nyo. Tawagan nyo siya ng naka-video call. Pag hindi siya sumagot, hindi totoo yan. Kasi tinatawagan ko ng video call Hindi sumasagot. Tapos biglang magte-text, sorry, nasa meeting ako, ha, Willie? Okay, later na lang. So, nasa akin lahat yung text nyo. So, alam nyo, hindi kayo po pwedeng basta-basta manloko. Ang payo ko lang sa inyong lahat, sa ating lahat, pag talaga may humingi ng tulong sa inyo, humingi ng pera, kung ano man, may pinapakuha si ma'am, si sir sa bahay, lalo na sa ating mga kasambahay, tawagan nyo si ma'am, si sir ng video call. Okay, kaya lang, marami ng AI ngayon. Hindi ba? Baka yun, pati doon, maloko tayo. Kaya, eto, sasabit namin sa NBI at para malaman natin, mag-iiba lang naman ang number yan Saka sabi nga, nabanggit nga, dahil pag nahuhuli pala to nakakapag-bail out. So, dapat to, wala nang bail yung mga taong nangwawalang. Isipin nyo, ang daming, sa lahat ng mga ating mga nasa gobyerno, baka humagamit kayo, baka akala, tawagin nyo na lang talaga yung mga humingi ng tulong sa inyo, ng mga colleagues nyo, mga kasama nyo. Isipin nyo, montik na ngayon. Papadeposit ko ng 9 o'clock. Nag-isip lang ako, teka muna, bakit ako tinatawagan ng PGMA, tinetext? Secretary John Vic at si Miss Amy Marcos, si Senatora. Bakit ang tataas ng mga posisyon na tao to, ako pa hihingan ng tulong. Sila naman kayang-kaya nilang tumulong sa ating mga kababayan. Bakit ako hihingan? So nagkaroon na po ako ng agam-agam, nag-doubt na ako. So sabi ko, marami talaga mga walang yung tao. Isipin nyo, kung naloko ko, di ba? Habang buhay na ako, naloko ng mga taong to. At marami pang maloloko. Ang payo ko sa inyo, i-video call nyo. Tawagan nyo
yung ma'am nyo, yung sir nyo, at kung sino man yung nanghingi ng tulong sa inyo. O bago kayo magbigay, alamin nyo muna mabuti. Sa kayo, account number niya, account number ng mga pogo. Kaya nalaman ko, pinacheck ko na si NBI. So kung sino ka man, ipagdadasal kita na sana maisipan mo na kawawa na may mga anak mo sa ginagawa mo. Ang pinapakain mo sa anak mo ay pagnanakaw. Ang pinapakain mo sa pamilya mo ay kawalangyaan. So sana mamulat ka sa katotohanan, sana magkaroon ka ng konsensya. At kung maisipin mo, papakawawa yung mga anak mo, pinag-aaral mo na sa kawalangyaan mo ginagamit. So ito, aral sa ating lahat. Sa ating lahat, kahit sino ka pa, nasa mataas kang posisyon, nasa saan ka man, ordinaryong tao lang tayo, bago kayo magbigay o bago kayo hingan, bigyan mo ka ng 1,000, no? Marami nung nangyayari during the Shopee days, no, aming wawawin sa GMA, marami rin pong na-scam dyan. Ginagamit yung boses ko, ginagamit yung, si Willie nabili mo ito, bibigyan ka ng 10,000, papadala ka ng 1,000 muna. So, hindi ho totoo yun. Ang live ng show namin, 12 to 2 o'clock o 2:30. So, ibig sabihin, doon nyo lang kami mapapanood. Pag sobra na po sa oras na yan, hindi na. Humingi lang ako ng dispensa sa former President, Ma'am GMA. Pasensya na po kayo, nabanggit ko kayo kay Secretary John Vic Rimulya at kay Madam Senator Amy. Actually, katausip ko si Madam Senator, pati daw ho siya, hindi makapaniwala na napaniwala siya. Kaya ang ginawa ng staff niya, tinawagan ng staff ni President GMA, inalam kung totoong nagte-text siya sa akin at humingi ng tulong. Hindi po totoo. Kaya mag-iingat tayong lahat, nagkalat po lahat yan. Bawat lugar, bawat oras may manloloko. Uulitin ko, pag may humingi ng tawag sa inyo o kung sakaling na sabi ni ma'am, ni sir, lalo na sa ating mga kasambay, pinapakuha yung ganito. Pinapakuha dahil na-aksidente si sir. Si ma'am, ganito. Huwag niyong bibigay. Tawagan niyo muna ng maayos ang inyong sir. Huwag kayo basta maniniwala or mag-video call kayo. Pinaka-importante, FaceTime at video call para malaman nyo kung totoo hindi. Yun lamang po, mag-iingat. Yan o. Mag-warning sa mga scammer. Nagkalat yan saan masulok na mundo.